Tayo po lahat ay tumayo. Lahat na may mga kailangan sa Panginoon, nasa naman. Kasi may bali na, tayo na sa pangalagi. Tunay po, Panginoon, na Ikaw ang naunang umibig sa amin. Ikaw ang naunang nagbigay ng iyong lahat sa amin. At ito po ay pagpapahayag mo ng iyong lubos na pag-ibig sa amin, Panginoon. Maaari kami makapagbigay na hindi umiibig, subalit kung kami ay umiibig sa iyo, Panginoon, hindi maaari hindi kami magbigay. At ang pagbibigay namin, Panginoon, ay pagbibigay ng aming lahat sapagkat, Panginoong Hesus, wala ka pong pinagkait sa amin. At ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay, hininga, at lahat ng mga bagay. Nalupat lahat ng nasa amin, Panginoon, ay pawang kaloob mo. At kung kami ngayon ay magdala ng aming ikapo at mga handog, Panginoon, ito ay mga bahagi lamang ng iyong buong pagkakaloob sa amin. Kaya tunay po, Panginoon, na wala kaming masabi na amin. Sa amin ang aming dinadala sa iyo, Panginoon, sapagkat lahat ng sa amin ay bahagi, o lahat ng sa amin ay pawang kaloob mo, Panginoon. Kay Lord, pagamat ganoon, ang aming pagdadala ngayon sa iyo, Panginoon, ay pagdadala ng pag-ibig sa iyo. Pagdadala, Panginoon, ng paghahain ng aming lahat sa iyo. At ito ang aming mga hain na ito, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na ito ay magpahayag ng aming lubos na pag-ibig sa iyo. At Panginoon, dalangin din namin ng mga ito ay iyong pagpalain upang ito po ay maging kasangkapan namin sa aming paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. At dalangin namin, Panginoon, ay balik mo po ng isang ulit ang mga kaloob na ito upang lalo mo pa kaming pagpalain, Panginoon, at lalo pa namin mapasagana ang aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, Lord Jesus, na itong mga pakikipagsalo namin sa iyo sa mga biyaya mo po, Panginoon, ay paraan, Panginoon, ng pagpapahayag mo rin sa aming Panginoon na ikaw ay tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, tinas namin ang aming mga kamay sa iyo bilang pagpapahayag namin ng aming pangangailangan ng iyong kahimalang pagtugon, pagsagot, pagkilos sa buhay, sa bayan at kabuhayan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa isang paglinggo ng mga pagpapalo at sa aming pagharap, Panginoon, ng mga hamon, mga suliranin. Panginoon, ikaw po magbigay sa amin ng iyong mabiyayang tagumpay. At kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa pagsulong namin sa aming paglilingkod sa iyo. Lord Jesus, ikaw din, Panginoon, ang magdulot ng katugunan ng mga kagalingan ng anumang karamdaman, Panginoon, na narito ngayon sa iyong mga anak, Panginoon. Lord Jesus, ikaw po humipo sa bawat isa sa amin. Bumuo ng aming kalusugan, bumuo ng aming katawan, at buuin mo rin, Panginoon, ang aming mga tahanan. Buuin mo rin, Panginoon, ang aming mga kabuhayan. At ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagawa, dakilang bumubuo ng buhay at kabuhayan ng bawat isa sa amin. Lord, tunay po na anuman ang ating mga pangangailangan, hindi namin nabanggit ang lahat, subalit meron kang nakahanda na patagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Sapagkat alam namin
na naman ang hilingin namin sa iyong matamis na pangalan, yun ay gagawin mo upang ang Ama ay maluwalhati sa anak at ikaw, Panginoon Kristo, ay maging katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan mo po, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Makakapulang sa lahat ng lahat. Open your Bibles to the letter of Paul to the Galatians. And I'll read from chapter 6. Starting from verse 7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity to let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. May the Lord add His blessings to the reading of His word. Noong mga nakaraan na linggo ay ating pag-aralan yung kabuuan ng ginagawa ng ating Panginoon Kristo na magmula sa kanyang kalwaltian doon sa kawalan hanggan. Siya ay nagpakumbaba, nagkatawag-tawag at naparito sa ating daigdig na may hanggan. Karanlan niya ang kanyang kapuspusan, ng kanyang biyaya, magmamagandang loob, kapuspusan ng katotohanan, kapuspusan ng kanyang katwiran. At itong ginawa niya na ito ay upang yaong hindi magkauna ng sangkatauhan ng pagiging masunurin, tapat, at matuwid sa harap ng Diyos ay ang Panginoon Kristo ang umabot sa buong sangkatauhan at siya ang maging kaganapan ng pagmamagandang loob, kaganapan ng katutuhan, kaganapan ng katwiran sa buhay ng bawat sa atin na sumasampalataya sa Kanya at nagtatalaga ng ating lahat sa Kanya upang sa gayon, sa pagkakabuhos ng kawalang hanggang pag-ibig ng Panginoon Kristo sa atin, tayo ay mapuspos niya ng Kanyang pinakamagandang buhay na tayo ngayon sa mata ng Diyos ay nakaganap ng katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, napag-aralan natin yung the Roman, the fullness of the Lord Jesus Christ. At ito ay Kanyang ibinuhos sa atin. Figuratively, He gave His all to us in emptying Himself. No? He gave His all to us in a figurative emptying of Himself. So that we who are empty have been emptied by sin to the fold of His grace, His truth, and His righteousness. Yun yung kabuuan ng ating mga pinatalakay. At noong last week, ating napag-aralan yung paano natin matanggap yung kapuspusan ng pagmamagandang loob, biyaya ng ating Panginoon Kristo. At ating nasabi na kinamailangan, we have to negate, we have to deny ourselves, we have to empty ourselves of so many things we have filled ourselves with because of sin. We have self-pride,
self-assurance, so on and so forth, self-confidence, na instead of putting our trust in ourselves, what we can do, dapat sundin natin yung sinasabi sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 7, 5 to 6. Ang sinasabi like, pagkatiwala natin ang ating lahat sa Panginoon. So, lahat ng ating gawin, pagkatiwala natin sa Kanya. At kapag gano'n, huwag tayong mananang sa ating kaalaman. Kapag gano'n, ang Panginoon na nagsasaayos ng ating lahat. No? Trust in the Lord with all our heart and lead not on your own understanding. In all the ways, acknowledge Him and He will direct them. So, dapat yun ang ating gawin. So, we empty ourselves, right? And fill ourselves with the grace of our Lord Jesus Christ. Ang kapilan ninyo. Ang larawan ng pinakamagandang pagmamagandang loob, grace, biyaya. Kapag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, kinakailangan bigyan yung magandang loob sa iyo. No? Because if you have the Lord Jesus Christ, tinanggap mo kanyang pagkapangulo, sabi natin, no? Ang Panginoon sa Kristo siya ang pangulo ng lahat ng mga bagay. Ang Panginoon sa Kristo siya ang pangulo ng Iglesia. Ang Panginoon sa Kristo siya ang pangulo ng kanyang katawan na Iglesia. So, ang Panginoon sa Kristo ang ating katawan. Siya yung pangulo natin. So, we have the mind of Christ. So, pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, dapat umiiral ang kaisipan ni Kristo sa iyo. Yung kaisipan ni Kristo, meron tatlong main principles. Tatlong pangunahing tuntunin. Ano yun? Magmamagandang loob, grace, katotohanan, truth. At yung kanyang righteousness, kanyang katwiran. So dapat yan ang umiiral sa atin. And last week, we have taken up the fullness of the grace of the Lord Jesus Christ as exemplified by Him when He was hanging on the cross. No? Sabi niya, siya sinaktan na, tinabo na, papatayin na, and yet, He said, Ama, patawarin ko po sila pagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. So, we go ahead with the rest. Hindi natin natapos noong Sunday. So, papunta tayo ngayon yung the fullness of the truth of the Lord Jesus Christ. Yan yung pangalawang tuntunin, pangalawang pangunahing tuntunin ng kaisipan ni Kristo. In addition to the mind that should be in us, no? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sabi na sa Philippians chapter 2, verse 5. Okay. So yung pangalawang tuntunin na yun ay the whole truth. Yung kabuuan ng katotohanan ng Panginoon sa Kristo. So dapat hindi yan yung partial truth. It should be the whole truth. At madalas naririnig natin yung mga nagka-testify sa court na kanilang they swear to tell the truth, nothing but the truth, and the whole truth. So, sana totoo lahat yun, yung kanilang sinasabi na yun. But the point is, we are not contented with the partial truth. Then the partial truth can lead you even to death. Merong story. Noong una, yung mga train, when they come to a crossing, yung mga, those men, managing train crossing, merong yung lampara, no? Kapag ni-raise nila yung lampara na red, that means the train should stop before the crossing. Pag green, yung train should proceed. Ngayon, nagkaroon ng malaking panggahan ng dalawang train. So there was an investigation. Tinanong nila yung
Diba? Handling ka, managing the process. Ibinagay-way ko ba yung lampara? Oo, ibinagay-way ko. He was telling the truth. But what he did not tell the investigators was, there was no light in that lamp. Half-truth lamang yung kanyang sinabi. Pero yung ating tinatanggap na katotohanan mula sa ating Panginoon Kristo ay yung buong katotohanan. Kung sabihin niya, I am the way, the truth, and the life. So, maaaring may katanungan, paano natin malaman yung buong katotohanan? Knowing that we are limited in our knowledge, merong hangganan ng ating kaalaman, may hangganan ng ating kakayahan. So, paano natin malaman yung katotohanan na yan? Dahil ang sinasabi ng Panginoon, if you continue in my word, you shall know the truth, and the truth shall set you free. But because we have the limited knowledge, hangganan, hindi natin alam na lahat, paano gawin natin? So, sa mga kontrata, contract, sa mga negosyo, sa mga projects, yung terms and conditions ng contract, merong palaging kasama doon na provision for handling contingencies. Yung mga events na hindi, events that are not foreseen, maaaring pagtaas ng presyo, o maaaring merong mga bagyo na dumating, kaya na-delay mga projects. So, may mga gano'n, There's a provision for unforeseen events. Merong contingency na ilalagay. Dahil hindi naman natin alam ang konkreto, So, we cannot define everything that should be in the contract. Kaya meron pagka yung bago magsimula, yung isang contractor, for example, merong nilalagay na performance plan just to make sure that those contingencies will be taken care of. Okay, so, ngayon, translate natin yan ngayon sa ating buhay. Hindi natin alam. Hindi natin alam yung buong katotohanan dahil hindi naman tayo Diyos. Pero, sa abot ng ating kakayahan, sa abot ng ating kaalaman, lahat ng ating gagawin ay ayon sa katotohanan na inilahat sa atin ng ating Panginoon Kristo. Lahat ng ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa, pakikipag-ugnay sa lipunan, sa trabaho, sa paaralan, anywhere, sa marketplace, dapat natin ay nakabatay sa katotohanan. Ang madalas na example ni Rebjan ay kung ikaw nagtitinda ng bigas, huwag mong iburiti at palitan nyo ng less quality ng bigas. Kung ikaw nagtitinda ng baka, huwag mong sabihin na baka yun, kung yun ay karne ng kalabaw. So, there should be truthful in all our undertakings, wherever we are. Pero, katotohanan. Ngayon, pagamat gano'n, hindi natin alam kung lahat ng pangyayari. So, we proceed under the precept nung sinasabi sa Proverbs chapter 3, 5-6, yung natin sinabi kanina, na we entrust everything. Bago tayo lumunsad sa isang negosyo, sa isang undertaking, bago tayo magpasya, dapat natin ay may sanggol natin sa ating Panginoon Kristo. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. All their ways acknowledge Him, and He will direct their paths. So, okay, pumasok ka sa transaction, decide siya, pumalpak. Dahil pinagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon Kristo,
Yan ngayon i-iral yung Romans chapter 8, verse 28. No? Na kahit meron mo nagawang palpak, pero you were proceeding under the precepts of Proverbs 3, 5, and 6, and you were proceeding, no? Thinking that everything was based on truth. So, nag-proceed ka, may palpak. Sabi nga, yan ang sinasabi kayo ng Panginoon. Kahit yung kapalpakan mo, ang ginagawa ng Panginoon ay, ginagawa niya yan para sa iyo ikabubuti. Ganyan ang himala ng Panginoon. Doon sa ating kapalpakan, gagawin ng Panginoon para yun ay ikabubuti natin. No? For we know that all things are working together for good. Para sa ikabubuti. Kanino? Sa mga umiibig sa Diyos at tumalima sa pagkakatawa sa Kanya. So yan yung gagawin natin. Bagaman hindi natin alam kung katubaran at hanggat alam natin, hanggat makaya natin, gagawin natin yung katubaran ng Panginoon sa Kristo. All those unforeseen events, kung pumalpak ka man yan, ang gagawin ng Panginoon, ayos niya lahat para may ayos yung buhay para sa iyong kabubuti. Dahil doon sa Psalm 37, 23, 24, no? Meron sinasabi doon na yung mabuting tao ay isinaayos ng Panginoon ang kanyang gawin, ang kanyang lakad, no? The steps of a good man are ordered by the Lord. Sa ayos ng Panginoon. Ikaw ay lumapat sa katotohanan, sa kabutihan ng Panginoon. Ang Panginoon ang magsasaayos sa iyong lakad. Kahit ikaw ay bumagsak, no? Though he may fall, he will not utterly be cast down. Sabi doon, bakit? Dahil inaalalayan ka ng kamay ng Panginoon. No? Basta lumapat ka sa kanyang katotohanan. Ang maalalay sa iyo ay kamay ng Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, sabi ni David, no? Sumunod na verse 25. Ako ay isang bata. I once was young, and now I am old. But I have never seen the righteous forsaken. O yung kanyang mga anak na mamamalimos ng pagkain to receive them for bread. So, mahalaga na yung kapuspusan ng katotohanan ng ating Panginoon Jesucristo ay maging bihira sa ating buhay. No? Ano bang larawan ng ating buhay? Yan ang ating pairalin. At sinasabi nga, kapag namubuhay ka sa kapuspusan ng katwiran ng Panginoon, the Lord will not fail you. He will not forsake you. I once was young and now I am old, but I have not seen the righteous forsaken. So, ikaw ay tumatanggap ng kapuspusan ng Panginoon sa Kristo. No? Kapuspusan ng katwiran ng Panginoon sa Kristo sa iyong sa buhay ng buhay na matuwid sa mata ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang aral niya sa atin sa New Testament, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and some of these things shall be added unto you. Yung daw sinabi. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag ikaw ay nabubuhay, inuman na mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. By the way, sino yung hari sa kaharian ng Diyos? The eternal kingdom of God. Sino yung hari doon? Anong balita niyo? Yun, si Jesus.
That's Hebrews chapter 1, verses 8 to 9. No? Yung Diyos Ama, kinakausap niya ang Diyos Anak. Ang sabi niya, Thy throne, O God. The Father is addressing the Son as God. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. The throne of God is forever and ever. Ang naghahari sa kaharian ng Diyos ay ang Diyos Anak sa mga tuwid ang Panginoon sa Kristo. Paano kanyang paghahari? No? Thou hast loved righteousness and hated iniquity. No? Yung pinapairal niya sa kanyang kaharian ay katwiran. Kinapuputan ng Panginoon ang kalikuan, ang kasalanan. Kaya kung ikaw ay inuuno mo ang kaharian ng Diyos, you shun from all iniquities and you live a life that is righteous in the eyes of our Lord Jesus Christ. Ikaw ay manutuntunan sa katwiran ng Panginoon. No? Ikaw ay mabuhay sa kapuspusan ng katwiran ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag ginagawa mo yun, ang Panginoon, ikaw ay pinutuspusan sa lahat ng iyong pangangailangan. No? Hindi ka pinapabayaan. Ikaw ay, kung sakali mo, ikaw ay bumagsak, tatayo ka ng Panginoon. For the hand of the Lord holdeth everyone who lives in the righteousness of the Lord. No? So, tutuspusan ka ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Hindi totoo yung sinasabi na the Lord helps those who help their souls. No? Dahil maraming mga tao na tinutulungan nila ang kanilang sarili, pero tinutulungan nila ang kanilang sarili na kumita sa maling paraan. Sabi nga nila, para ikaw ay kumita sa negosyo, dapat matuto mo magkaya. Yan. Kapag ikaw ay nagtinda ng 1 kilong bigas, dapat kulang yun ng isang guhit. Yan. And lahat yun ay, hindi yun yung tatwiran ng Panginoon. For the Lord hates, or yung lying way is an abomination to the Lord. Huwag kang gumamit ng ganyan. Yung pinagpapala ng Panginoon ay yung nabubuhay sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga nabubuhay sa katotohanan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, paano niya ginagawa ito? Yung ating binasa. Galatians chapter 6, verses 7 to 10. And then, somebody please praise the Lord. God bless you. Very good. Galatians chapter 6, verses 7 to 10. Diyan ay merong tinuturo sa atin ng Panginoon. Pagtatanim at pag-aani. But there's an intervening factor between sowing and reaping. Ano yun? Aalagaan mo kung anong tinanim mo. No? At sa iyong pag-aalaga kung anong tinanim mo, huwag ka magkinawa. Do not be weary in well-doing. Dahil meron mga iba, walang gawa ng mabuti. Pag walang nakita ng resulta, kaya mo na. Pero sinasabi ng Panginoon, bago ka makaani, you should be doing all the good works. No? Pag-aalaga kung alagaan mo ang iyong tinanim. Napansin nyo ba na yung ubi? Dahil meron akong ginagawa ngayon sa bahay. Liban sa nagla-landscape, nagtatanim ako ng kamote, nagtatanim ako ng alugbati. At
Madalas naabot ako ng matutipid. Pero kung ano ang tinanim ko, this was came about during this period when I was taking care of the class. Habang nagtatanim ka, aalagaan mo yun. Hindi mo pwedeng pabayaan. Saka ka parang makapag-alim. And meron, maybe we are reminded by the song that we used to sing in primary grades, no? Planting Christ is never fun. Kung ikaw ay nagtanim, dapat gagawa ka ng pag-aalaga sa iyong perfil bago ka makaalim. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, do not be weary in well-doing, for you shall reap in due season if you faint not. Huwag ka panghinawag. Ipagpamulitan, pagpumilitan mo, no? Pagpumilitan mo, gawin mo, taguyin mo ang iyong tinanim para ikaw ay umani. No? Doon sa 2 Corinthians chapter 8 hanggang verse 9. Meron din pagtatanim doon. Kaya lang yung usapin ng pagtatanim doon ay quantitative aspect of sowing. Kaya sabi ni Paul, no? Na itong mga taga-Macedonia na ito, na pagamat they are in the greatest trial of affliction, they are in the deepest poverty, their deepest poverty, yet they abound in the riches of their liberty in giving to the Lord's word. No? Kahit sila ay nasa kagipitan, pero hindi yung kagipitan na pumipigil sila sa kanila para magbigay para sa gawain ng Panginoon, and even the brethren. No? Ibig sabihin, hindi tayo magbibigay lamang dahil tayo ay nananalaman. Even in our deepest poverty, we are able to give. At sabi ngayon ng Panginoon, sa pamagitan ni Paul, sa verse 6 ng chapter 9, verse 6. Nandun yung quantitative aspect ng sowing. Yung nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Yung nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Kaya kung gusto mong umani ng marami, magtanim ka ng marami. Alagaan mo yung tinanim para malaganan yung pag-aani. Dito sa Galatians chapter 6, verses 7 to 10, hindi quantitative aspect of sowing and reaping, the principle of sowing and reaping that is being discussed here, but rather the qualitative aspect, no? Yung kalidad ng yung tinanim, yung aanihin. Na kung ano ang yung tinanim, yun ang yung aanihin. At pakaingatan natin yung pagtatanim. Dahil kung ikaw ay nagtanim sa laman, aani ka ng kabuluhan. Pero kung ikaw ay nagtanim sa Espiritu, ikaw ay aani ng buhay na walang hanggan. Meron sinasabi si Propeta Hosea. Hosea chapter 8 verse 7. Ang sabi niya, ang sinasabi doon, ang mga nagtatanim sa hangin ay aani ng ipo-ipo. Kaya makaigatan nyo. Kung ikaw walang kabuluhan ng iyong tinatanim, lalong walang kabuluhan ng iyong ani. Kung ikaw nagtanim ng masama, ikaw ay ani ng katakot-takot na kasamaan. Pero kung ikaw ay nagtanim ng mabuti, aani ka ng mabuti. So, yan yung qualitative aspect ng pag-aani, pagtatanim at pag-aani sa ating Panginoong Jesucristo. No? So, ano ba yung matuwid na
tatanim natin. Marami ayaw may tatanim na matuwid, no? Doon sa mga pagsubok, mga patibong na binibigay sa Panginoon, tayo ay babayad ng buwis. Yan. Tama ba na tayo babayad ng buwis? Dahil ang lima ang sagot ng Panginoon dyan. Kung sabihin niya, oo, sabihin na, ikaw pala eh. Tunta ka pala ng Roman government. Pag sinabi naman niya, hindi, kung tayo magbayad ng buwis, rebelde ka. Susubukan natin kasi isa. Sala sa lamig, sala sa init. Finally, you'll get you, Jesus. Jesus, tayo ba yung bubayad ng buwis? Sabi ni Jesus, bigyan niyo ako ng point. Kaninong larawan ang nandiyan? Cesar. Si Brother Cesar. Cesar. O sige. You give unto Caesar the things that are of Caesar's. And you give unto God the things that are of God. Wala sila laluwag, no? Tama. Hindi nila sino ang ating Panginoon sa Kristo. So, ano ba yung things of God? Ano ba yung mga matuwid sa Panginoon? No? So, nandyan yung ayon sa pagmamagandang loob ng Panginoon, ayon sa katotohanan ng Panginoon, ayon sa katwiran ng Panginoon. By the way, noong panahon pa ni Marcos, sinasabi ng mga rallyista noon, huwag tayo magbayad ng buwis. Yan ay paraan natin ng ating non-violent protest against the Marcos regime. Pero Jesus mismo, no? Sinasabi niya dito na dapat magbayad ng buwis. Yan yung maling gawin ng mga tao na kapag meron na, ayaw na nila sa gobyerno, hindi na sila magbabayad ng buwis. In Romans chapter 13, napakasama ang gobyerno noong panahon ng mga Caesars, no? Panahon ng Roman government. Pero sinasabi pa rin sa Romans chapter 13 na dapat tayo magbigay ng ating buwis. Napakasama mga namamahala ng panahon na ito. And yet, Paul has written to the Romans, dapat bigay niyo kung ano na dapat sa mga namamahala. Of course, ang hindi natin susundin ay kapag yung gobyerno ay tayo ay dinadala sa kontra sa Panginoon. Halimbawa, sabi ng gobyerno ay, pumusta kayo sa loto para kumita. Merong pera ang gobyerno para gawin para sa mga proyekto. Bumili kayo ng sweepstakes para may pera ang gobyerno. Hindi natin gagawin yun. It's a resounding no. Hindi tayo mabubuhay sa pagtaya. Tayo mabubuhay sa pagsampalataya. We don't live by chance, we live by faith. For the righteous shall live by faith. So, hindi natin gagawin yun. And we take the position of Peter in Acts chapter 5 when he said, we ought to obey God rather than
Amen. Pero kapag yung gobyerno ay nagsasabi sa atin na matuwid, doon tayo aayon. No? Doon tayo aayon. So, dapat matuwid ang ating gagawin. No? Sa lipunan, sa gobyerno, sa tahanan. Dahil kung ano ang ating tinanim, yun ang ating anihin. Ang ating bansa, umaani ngayon ng mga kurado. Bakit? Sa loob ng almost 400 years, napansin niyo ba yung mga simbahan, mga paaralan ng mga Roman Catholic churches, Roman Catholic schools, di ba nalaki yung kanilang mga lupain at nandun sa choice location. Hindi lang malalaki, kundi nasa mga choice location. Bakit? Sapagkat ito yung mga nakangkam na mga pare, mga praile, no? Mga friars na Kastila noong una. Tinatang nila mula sa mga may-ari ng mga Pilipino, mga Indio. Sa loob ng almost 400 years, yan ang itinanim ng Roman Catholic Church. Pangalangkap. Ano ba yun ang inaani? Ano ba yun ang inaani? Mga mamumurako. Tanim ng pangungurako ang mga pareng Katoliko. Ano ba yun ang inaani natin? Pangungurako. Nais natin na maging matuwid ang ating bansa, ang ating mga namamahala sa gobyerno. Pero hanggang hindi natin napalitan ang mga itinatanim sa puso ng ating mga kabataan, aani ang ating bansa ng mga sakit, mga nangurakot, mga mananangkap, na mga pagmamiyari ng iba. Maganda ba na ikaw ay pumusta sa wete, pumusta sa loto, pumusta sa I heard yung loto but iba, meron 2 numbers, meron 4 numbers, meron 6 numbers yata, no? Meron bula sa umaga, meron bula sa hapon. And they have turned the whole country sa malaking Las Vegas. No? Doon sa Las Vegas, mas isang tumigil na umihid daming slot machine yung nakakala. Buti lang doon sa CRI, walang slot machine doon. Umihid at siya. Pero yung ginagawa ng ating pamahalaan, ginagawa niyang sugarol ang mga Pilipino. Hindi yan yung patakaran. Dahil yung pagsusugal yan ay pag-iral ng kasakiman. No? Sinasabi ng Bible na huwag mong ibutin ang pagbebeari ng iyong pag. Yung sugal ay pangangamkam ng hindi sa iyo. Pera na hindi sa iyo. Walang tulong ng pawis. Walang mangyayari sa sugal. Kahit ang buong Pilipinas ay magsugal,
No? Walang may dadagdag na products and services. Kulong mo yung 1,000 tao na susugat. Paglabas na, walang may dagdag sa pera na hanggang pinasok. Kung ano hanggang pinasok, yun ang pinaglalabas. Malamang, bawas pa. Dahil ang kumikita ay yung kasino, hindi yung tao. Ang kumikita ay yung gobyerno na nagpapatakbo ng loto kaya sweepstakes, hindi yung mga tao. At yung mga walang pera, yun ang tinutupot ng gobyerno para magkaroon ng pera ng gobyerno. No? Pero yung mga tao na walang pera, lalo na wala. Magkano pa ang pinakabalin tapos na sa loto? Pero ba nakakaalam? Ulit. Mabuti naman. Pero I understand, yung loto, doesn't require big amount of money para kumusta ka. So kahit wala kang pera, may kumusta mo yung kapon yung pera. Ibig sabihin, yung mga walang pera, bubututin mo para kumusta. Kaya tayo, ang nais ng Panginoon, gumawa ng mabuti. Doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, sinasabi ko doon tayo ay, pagkatapos na tayo ay mailigtas sa pagmamagandang loob ng Panginoon, Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Dapat, tayo ngayon na nailigtas sa pagmamagandang loob ng Panginoon, doon sa verse 10, tayo ay dapat gumawa ng mabubuti na gawa. No? Because we are created in Christ Jesus unto good works. Hindi tayo nilalang para sa masasamang gawa. Kundi tayo ay nilalang na kay Kristo Jesus para gumawa ng mabubuting gawa, which God has ordained for us, that we should walk in them. Dapat yun ang maging buhay natin, no? Magtatanim ng mabuti, no? Tayo magtanim ng masama, kagaya ng ginagawa ng mga praile noon, na kaya tayo nag-aani ngayon ng pangangampang. So what should we do? Tayo ngayon na nasa liwanag ng pagmamagandang loob, katotohanan ng katwiran ng ating Panginoon Kristo, dapat ipuna natin, no? Magtatanim tayo sa puso ng ating youth, ating mga anak. Yung mga mangangampang ngayon, bago dumating doon, nagsimula muna sa tahanan. Pagkatapos, pumunta sa paaralan, pumunta sa simbahan, bago pumunta sa kanilang kinalalayan na daigdig at doon nangangampang. Paano sila nangangampang? Dito sa kanilang kabataan ay tanim ang pangangampang. Palitan natin yun. Sa puso ng ating mga anak, magsimula tayo sa tahanan, tabnan natin sila. No? Na nagandang doon ng Panginoon sa Kristo, tabnan natin sila ng katotohanan ng Panginoon sa Kristo, tabnan natin sila ng katwiran ng Panginoon sa Kristo. Teach a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. So, kaya tayo may programa para sa mga youth, magtatanim sa mga youth. Dahil yun ang paraan para mabago natin ang lipunan na ito. No? Pagamat itong ating lipunan ay pasama, pagpipit. No? Magagawa pa rin natin ng mabuti sa pamamagitan ng pagtatanim natin ng mabuti sa ating mga anak. Tingnan niyo, pag nagtanim ka ng mabuti sa iyong mga anak, sa iyo, start from the family, tiyak aami ka ng mabuti.
Dahil sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 8, verse 22, habang ang sanlibutan na ito nananatili, habang may panahon ng taglamig at tag-init, habang may panahon ng tag-ulan at tag-araw, habang may panahon ng gabi at araw, no? Yung pagtatanim at pag-aani, hindi maglilitan siya. It will never fail. That's a principle of the Lord Jesus Christ, which will never fail while this earth lasts. Habang narito, no? Magpapatuloy yan. Kaya, tayo ay magtatanim ng mabuti. Simulan natin sa ating mga anak, simulan natin sa ating tahanan, at kaya natin nataguyod yung development ng ating youth. Tayo magtatanim din sa mga paaralan. Kaya gagawin natin na bawat outreach. Kung makapagtanim tayo ng paaralan, magtatanim tayo ng paaralan. Para mahuhog natin, no? So that the mind of our youth, our children, will be viewed, will be molded by the grace, the truth, and the righteousness of the Lord Jesus Christ. Yan ang paraan para itong lipunan ng pag-ibig ng pag-ibig at sa pangangalkam ng mga tao ay mabago natin at madala natin sila. Hindi lamang upang mag-ani ng magandang buhay sa sanlibutan na ito, kundi upang tayo ay makapag-ani ng buhay ng walang hanggan sa kawalang hanggan ng ariyan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Let's continue to sow the good words of our Lord Jesus Christ. I know, and I'm sure that He'll make us reap the good things that we have sown in our lives. Gagawin ba natin lahat yan? Praise the Lord. Lahat ng nais na gumawa ng sowing and reaping the principle of our Lord Jesus Christ. Hindi ko na tumayo. Tayo magmakasaysa para namin. Lord Jesus, narito kami sapagkat ang paniwala namin, Panginoon, ay ang katuparan ng iyong prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Na kung kami ay magtanim ng iyong kagandang loob, ng iyong katotohanan, ng iyong katwiran, aani rin kami, Panginoon, ng marami na iyong pagmamagandang loob, katotohanan at katwiran. Habang kami ay nagtatanim, Panginoon, give us the perseverance. Bigyan mo kami ng lakas upang hindi po kami manlulumo, hindi kami manghihina, hindi kami manlulupay-pay. Kundi itataguyod namin, Panginoon, ang gawain ng pagtatanim. Pagtatanim sa puso ng mga kabataan na ito, ng aming mga anak, simula sa aming mga tahanan, hanggang sa sila ay lumaki, Panginoon. Mahuhog namin ang kanilang kaisipan ayon sa iyong kagandang loob, katotohanan at katwiran. Lagi namin, Panginoon, pagpalain mo po ang mga magulang, magtatanim ang mga ito, pagpalain mo po ang mga kabataan, Panginoon, at magtatandang natin, make their hearts a good soil for planting your Jesus. And let your word abound in their hearts and in their lives. Upang sa gayon, Panginoon, di lamang sila managana sa kanilang buhay sa planeta nito, kundi managana ang kanilang buhay hanggang sa kawalang hanggan. For you have come that we might have life, and that we might have it more abundantly unto eternity. So we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for the encouragement that you have given to each and every one of us. We thank you, Lord, for encouraging our youth to proceed in developing themselves under your guidance. Kaya ngayon, Panginoon,
Pagpalain mo po ang bawat sasabi, pagpalain mo ang bawat tahanan na narito, pagpalain mo ang bawat kabuhay na narito. Ikaw na po ang katuparan at pinakamagandang buhay para sa bawat isa sa amin. Sa pangalan mo po, Panginoon Kristo. Amen. Amen. The Lord bless you.